Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Judgment. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, andun yung mga bagay na pinag-iisipan mong itama, iayos, at yung mga desisyon mo. May mga gagawin na itama at pwedeng sitwasyon or desisyon para sa'yo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na may gustong baguhin na nagawa mo sa nakaraan na sitwasyon. May mga pagsubok kang nalagpasan, na-overcome, though may mga bagay doon na nahirapan kang makaalis. Nakita ko nandun yung obsession and addiction, either into something or sa mga bagay na gusto mong gawin or makuha. Some of you nagkakaroon ng pagtatalo. O you feel connected dun sa mga nangyari sa past mo or tao. May offer ditong darating para sa'yo. At pinag-iisipan mo kung tatanggapin mo ba. Merong travel na parating. Some of you, nakita ko na may mga minamanifest ka na gusto mong mangyari sa buhay mo. May mga pangarap ka na gusto mong ma-achieve or gawin, umpisahan. Nagkaroon ng end dun sa situation na yon at meron ditong bagong darating sa'yo na changes. May mga plano ka na pangarap na gustong mo makuha para sa kinabukasan mo. Some of you, iniisip mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Clarify natin ng Five of Swords, Temperance and Ace of Cups. May mga bagay ka dito na gusto mong gawin na mabago. Kailangan mo lang habaan yung pasensya mo. Huwag magdesisyon kung hindi ka pa handa. And may bagay ka dito na umpisahan or darating sa buhay mo na bagong pagmamahal. Pwedeng ikaw yung magbibigay para sa sarili mo or tatanggapin mo or darating para sa'yo. Clarify natin ang the Devil. The Devil and Two of Wands. Nakita ko na may mga plano ka dito na gusto mo mangyari sa buhay mo pero hindi ka makaalis at pinag-isipan mo kung anong dapat na hakbang yung gagawin mo kasi you feel connected dun sa isang sitwasyon or tao na hindi mo maalisan. Clarify natin ang the World. Ten of Pentacles and Three of Swords. Sobra kang nasaktan, nalungkot, kasi ang hinahanap mo, pinapangarap mo, minamanifest mo is yung long-term na relationship at stability sa financial. Clarify natin ang debt. Six of Swords and the Empress. Unti-unti ka na naging okay, nag-heal ka, may mga bagay ka na gusto mong iwanan, iwaksi sa buhay mo, sa isipan mo. At ibigay kung ano yung nararapat para sa sarili mo.
yung pagpapahalaga, pagmamahal, at yung nakikita mo na pwedeng mag-rebirth ka as different you. May mga realization ka na dito na gusto mong mangyari sa buhay mo at nare-realize mo na iyon yung dapat mong gawin. Clarify natin ang Two of Swords. The World and the Tower. Nakita ko yung pagsubok na pinagdaanan mo, nagkaroon doon ng paghihiwalay or may darating dito na bago na sisimulan mo, minamanifest mo na maging maganda yung iyong journey na tatahakin dahil marami kang bagay na pinagdaanan sa past mo na sobrang hirap at nakawala or nakaalis ka din doon sa pagsubok na yun. Clarify natin ang Four of Cups. Ace of Wands and Six of Pentacles. May bago ka dito na umpisahan na opportunity, pwedeng trabaho, career, or project. Some of you, relationship. Nakikita ko na meron ka ditong blessing na matatanggap or ibibigay. And may mga darating sa'yo na hindi mo inaasahan. Clarify natin ang Page of Cups. Four of Swords and Judgment. May mga gusto ka dito na ibigay muna sa sarili mo. Gusto mong mag-relax, bigyan din ng oras yung sarili mo, makapagpahinga, enjoy din ang buhay. And kung ano yung mga bagay na nagbigay sa'yo ng sadness sa nakaraan, gusto mo munang isipin kung ano yung pwedeng paraan na magagawa mo para ialis mo yung sarili mo doon sa mga sitwasyon na yun. Clarify natin ang Two of Wands. King of Wands and Five of Cups. May plano ka dito para sa passion na yun at gagawin mo ang lahat ng makakaya mo kasi ayaw mong pagsisihan at manghinayang sa huli kung hindi mo magagawa yung best mo. May mga pangarap ka na gusto mong matupad at pinaplano mo yung hakbang na gagawin mo para ma-achieve mo yung goal mo. Some of you, may tao na very passionate yung feelings niya sa'yo. Gagawin niya yung lahat ng makakaya niya para makuha niya kung ano yung gusto niya para sa'yo or kung ano yung attention na gusto niya sa'yo. And ayaw niyang mangyari na pagdating sa huli, magsisi siya at di niya magawa kung ano yung dapat niyang gagawin. May mga plano siya sa iyo or sa kanya, sa buhay niyo na gusto niyang maabot at maibigay at makuha yun. Alamin natin kung mensahe ng iyong gabay. Energy work. Life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga binibigay mo, yung lakas mo, yung energy mo sa trabaho, or sa pang-araw-araw mong ginagawa, mahalaga yun. Kasi, dun natin na ipapakita sa sarili natin na yung mga bagay na meron tayo, kaya nating malagpasan yung mga pagsubok na yun, yung mga pinagdadaanan natin, either malungkot man yun o hindi, masaya man o hindi. Alam natin sa sarili natin na ginagawa natin or ginagawa mo yung makakaya mo, yung gusto mo na ma-achieve sa buhay. Basta magdasal ka lang palagi para makuha mo yung
tagumpay na gusto mo, malagpasan mo yung mga pagsubok na ginagawa mo, sa trabaho man yan o sa pag-ibig. At kung ano yung mga bagay na pinapangarap mo, gawin mo lang palagi yung best mo para ma-achieve mo yung goal mo, yung mga pangarap mong gustong maabot. Ibibigay din yan ng Diyos Ama as long na alam mo sa sarili mo kung ano yung ina-attract mo sa araw-araw. Kung positibo yun, iyon din yung darating sa buhay mo. At itong yung reading, Virgo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.